Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin for today's reflection, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Tignan mo ang blessing mo. Yan po ang ating pag-uusapan na kung saan, alam naman natin, minsan o madalas, na ikukumpara natin ang ating sarili sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin, even sa mga kamag-anak natin. Pag nakikita natin sila na umaasenso sa buhay, halimbawa, yung iba pa-travel-travel, di ba? Nakakabili ng kotse, nakakabili ng mga bagong bahay, mga magagandang damit o alahas, ay talagang parang iniisip mo bakit sila lang ang binibless at bakit ikaw ay hindi binibless, di ba? At ang lalo mas matindi dito, even sa loob ng pamilya, di ba? Halimbawa, yung isang pamilya, merong anak na panganay, di ba? 3 anak, tapos may bunso. So, minsan, mismong mga magulang, kinukumpara din. Buti pa si kuya, magaling sa pag-aaral, di ba? O maganda yung trabaho. Pero si Bunso, parang wala lang, parang mukhang mahina, di ba? Hindi na po promote, di ba? O hindi nakakapasa sa mga exam, average lang, samantalang si Kuya napakataas ng grades, di ba? O napakataas ng sahod. Kaya tuloy minsan, di ba, pumapasok sa isip natin, lalo na kung ikaw yung bunso, o yung hindi pa umaasenso, pinanghinaan ka ng loob. Di ba? Nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo na feeling mo mukhang hindi mo nakakayanin bumangon. So ngayon, ang tendency niyan, hindi ka na nakakita ng mga blessings na para sa iyo. Kala mo hindi mo kayang gawin yun, di ba? Kala mo hindi mo kayang makuha kung anong nakuha ng kuya mo, o ng kapitbahay mo, o ng kamag-anak mo, o ng mga kaibigan mo. So, minsan, dumarating din sa punto na parang naiinggit ka na. Di ba? Kung dumadaloy na yung mainggit sa'yo dahil nga sa mga achievement na nakukuha ng mismong iyong kapatid. O minsan, di ba, selos na rin. Lalo na kung ang magulang mo lagi na lang pinupuri at binibigyan ng pabor itong iyong kapatid, di ba? So, tuloy, hindi na natin nakikita yung ating sariling talento kung paano natin i-develop para tayo ay magtagumpay din kagaya ng kapatid natin, kapitbahay natin, o mga kaibigan natin. So, kailangan, tignan mo rin ang sarili mo kung ano nga ba ang blessing, di ba? At magpasalamat ka na sa Diyos. Kaya sabi nung panahon ni San Juan Bautista, na kung saan ang gospel natin ngayon ay hango sa ating simbahang Katoliko, na itong si San Juan Bautista, yung kanyang mga disipulo agad ay naiinggit. Di ba? Tingin nila ay threat itong ating Panginoong Yesus. Dahil nga kung si Juan Bautista ay nagbibinyag sila, ganun din ang ating Panginoong Yesus. Pero itong mismong si Juan Bautista, hindi siya nagbida-bida. Alam niya kung saan sa nakalugar, di ba? Kasi ang mga Udyo ng panahon na yon, nung wala pa yung Mesiyas, matagal na nilang hinihintay ang kanilang tagapagligtas. Kasi yun ang paniniwala nila dahil nga sa kanila magmumula ang Mesiyas. So dahil dyan, di ba, itong si Juan Bautista, bukod alam niya na marami nang naniniwala sa kanya. Yung iba, pinaniniwalaan siya ang Kristo o Mesiyas na, di ba? Kasi nga, nagpapagaling din siya, nagbibinyag siya, at maraming umahanga sa kanya. Pero, itong mismong si Juan Bautista ay hindi siya nagmayabang, hindi siya nagbida-bida dahil alam niya ang ating Panginoong Yesus ang siyang bida. Kaya sabi sa Lucas chapter 3 verse 15 to 16, nananabik noon ng mga tao at nag-isip-isip
ang lahat kung hindi kaya nga si Juan Mesias, si Juan ang Mesias. At sumagot si Juan sa pagsasabi sa kanilang lahat, nagbibinyag ako sa inyo sa tubig, pero dumarating na ang isang mas makapangyarihan sa akin ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali sa kanyang panyapak. Sa Espiritu Santo at apoy niya kayo binibinyagan nang mabinyag ang lahat ng tao, nabinyagan din si Kristo. So, yan. So, ibig sabihin, itong si Juan Bautista, alam niya ang papel niya. Hindi siya nagmalaki. Pwede naman niyang i-claim, di ba? Dahil yung ibang panahon na yun, naniniwala sila na siya na nga yung inihintay ng mga Hudyo na siya yung Mesias. Di ba? Pwede siyang magpanggap. Pwedeng lumaki ang ulo. Kasi marami ng tao, di ba, ang naniniwala sa kanya. Kaya, hindi niya ginawa yun. Ang sabi niya, mas makapangyarihan sa akin ang dumarating. Wala nang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya, huwag po nating ikumpara ang ating sarili. Tingnan natin ang sarili nating blessing. So, kumbaga, huwag mo nang ikumpara, huwag nang magselos, yung pride, di ba? Yung relasyon mo, lahat yan. Huwag mo nang bigyan pa ng pagkakataon na sumira pa sa iyong buhay. Basta tandaan natin ang lahat ng bagay, kahit na asensado ka na sa buhay, makapangyarihan ka, nasa gobyerno ka, o mayaman ka, pinakamayaman ka na, meron pa rin mas makapangyarihan sa iyo, ang Diyos. Kaya kung ibibida mo sarili mo, itataas mo, ay darating yung araw ay babagsak ka rin. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding problema sa pamilya, sa kalusugan at pinansyal, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyakin pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na pong karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Wala namang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At lahat po na nanonood sa aking vlog ay iyong pagalingin. Ganun din po sa pamilyang nagkasira o nagkawatak-watak dahil din sa selos, inggit, kinukumpara ang sarili. Ipuhin niyo po kanilang puso na maging mapagkumbaba, tignan ang blessing na inyong binibigay. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial loan na kailangan namin po lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa kung paano iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito nilig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.